art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. O Lord. Simulan. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoon, salamat po sa bagong umaga na dinagdag sa ating buhay. Salamat po sa pagkakataon na ito na binigyan po tayo ng panahon na mag-aral po ng salita ng Diyos. Ito po yung umaga na ating tinakda upang mag-aral po ng salita ng Diyos. Po si Pastora Mary Rubida, taga Talim Island, under ng District 8 sa pamumuno ni Pastor Pedro Gondraños, na nakatalaga po sa bagong bukas sa gawain sa kinagatan Door of Faith, Binangonan, Rizal. Salamat po ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa oras na ito, sa patuloy po namin na pagpapasalamat sa inyo, sa inyong tiwala sa amin, para kami po ay magbahagi at magturo ng iyong mga salita.
Banal na Espiritu, kayo ang aming dakilang guro, kayo ang liwanag at gabay patungo sa pagkaunawa namin ng iyong salita. Magpakahayag ka po sa umagang ito sa bawat isa sa amin. Tuloy kami ay magkaroon ng pag-asa at galak habang ginagawa po namin ang bagay nito. Pagpalain mo ang umagang ito kasama ng iyong salita. Pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po idadapo sa aklat ni Apostol Judas. Hindi po ito si Iscariote. Ano po? Ito po ay kapatid ni Santiago. Ang kanyang sinulat ay isa lamang chapter. Pero sa kabila ng maigsi niyang sulat, ay punong-puno po ito ng mensahe sa ating lahat. Ang talata po natin ay mula 20 hanggang 28 po. Pinamagatan natin ito na paghanda, preparation sa pagdating ng Panginoon. Katunayan, ang Biblia ay maraming sinulat na hula tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At kung ating mabubulay, ilan na lang tanda ang hindi pa nangyayari. Mga ba pa 100 prophecy, 10 na lang yung hindi nagaganap. Kaya nakikita natin sa kapaligiran na nagaganap na po yung hula ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Kaya nga po, sa umagang ito ay pinamagatan natin ito ng preparation, maganda sa pagdating ng Panginoon. Sinabi ni Judas, sabi ron sa verse 20, ito mahirap. Sabi sa verse 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Sinabi dito ni Apostol Judas na ang una nating tiyakin sa ating paghanda sa pagdating ng Panginoon ay kailangan tayong magpakatatag. Dalawang bagay, magpakatatag at magpakabanal sa ating pananampalataya. At kailangan natin ito sapagkat ang pananampalataya ay susi para malugod ang Diyos sa atin. Kailangan ng mga tunay na Kristiyano na umaasa na makakasama sa pagbabalik ng Panginoon ay mayroong dalawang bagay na nilalakaran niya sa kanyang buhay. Una, sabi nga, kailangan magpakatatag tayo. Kahit dumadaan tayo sa maraming pagsubok ng paglilingkod, ay tiyakin natin na tayo ay matatag sa tulong ng Panginoon. Magpakabanal, ibig sabihin ng magpakabanal ay lumalakad tayo sa mundong ito na hiwalay sa sistema ng mundo. Doon tayo lumalakad sa gabay ng kanyang pagiging banal. Kaya pag sinabing banal, hiwalay sa kasalanan. Kailangan ay makita ng Panginoon na lumalakad tayong hiwalay sa sistema ng mundo. Kaya nga sabi niya ni Pablo, 12:2 ng Roma, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng pag-iisip pang malaman ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni Pablo, kailangan kung tayo ay Kristiyanong umaasa sa pagbabalik ng Panginoon na tayo makakasama, ay hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Kita-kita na natin ang takbo ng mundo ay bagkos, sabi nga ni Daniel, bagkos tumataas ang dunong ng tao sa mundong ito, ay lalong bumabagsak yung ating espiritual na buhay
patungo sa Diyos. Kaya ito yung sabi ni Apostol Judas, kailangan tiyakin natin na tayo ay matatag at matibay, lumalakad tayo ng mayroong kabanalan. Pangalawa, sabi niya, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Maliwanag yung sabi ni Judas. Kailangan daw ay ang motibo ng ating paglilingkod ay udyok ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi niya rito ay manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi po pagka hindi na po pag-ibig ang nag-uudyok sa ating paglilingkod, mararamdaman po natin na nanghihinawa tayo, mapapagod tayo, nagtatanong na tayo sa Diyos. Parang masasabi mo na parang nagsasawa ka na. Pero kapag ang pag-ibig ang nag-uudyok para tayo ay maglingkod, hindi natin na inaalumana yung pagod. Hindi tayo pumapasok sa atin yung panghinawa. Magkakaroon tayo ng tinatawag na pagtitiis at pagtitiyaga. Kung paano ang Panginoon ay umibig sa atin at tayo nabigyan ng ganitong pag-ibig. Yun po yung dapat nating tiyakin na ang motibo natin ay pag-ibig. Kasi kung ang motibo lang natin ay tayo ay makilala, masikat, may pera, kumita, ay mali pong motibo. Kailangan talaga ay naglilingkod tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa Biblia ay meron akong nakitang isang bahagi ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Nang siya ay mamatay, hindi siya nanatili sa kanyang nitsuba. Doon pala ang ginawa niya, habang doon sa 3 araw na siya ay nakasabi natin inalibing, nanaog siya sa kalaliman, nangaral siya sa mga kaluluwa na naroon sa simula ng panahon ni Noe hanggang sa panahon ng Malakias. Grabe talaga ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Grabe yung kanyang habag. Grabe yung kanyang pagiging makatarungan. Bakit niya ginawa ito? Udyok ng pag-ibig sa kaluluwa ng tao. Kasi masasabi natin na pwede siyang sumbatan ng mga kaluluwang ito dahil hindi pa nila inabot ang pangangaral tungkol sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero dahil sa kanyang habag, sa kanyang awa sa mga taong ito, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagiging makatarungan, mismo siya nang nangaral sa mga kaluluwang naroon sa kalaliman, na naroon na sa apoy na nagdudusa na. Bulayin po natin kung gaano ang laki ng awa at pag-ibig ng Diyos sa kanila at sa ating lahat. Kung titingnan natin, ay hindi tayo karapat-dapat sa ganitong dakilang pag-ibig ng Diyos. Pero dahil siya'y Diyos ng pag-ibig, talagang makikita natin na nagawa niya ang lahat dahil sa laki ng pag-ibig at habag, pagiging makatarungang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, tingnan natin ang sarili natin. Karapat-dapat ba tayo doon sa kanyang pag-ibig na isinukli sa atin, ibinigay sa atin? Tayo ba ay nalulugod ang Diyos sa ating paglingkod, udyok ng pag-ibig? Kapag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, ay kaya natin tiisin, kaya natin magsakripisyo, kaya natin magbata, kaya natin manatiling umaasa na kahit ang isang tao ay masama na, meron pa rin tayong pag-asa na habang siya'y buhay, kaya siyang abutin at iligtas ng Panginoon. Yun yung dapat nating maging motibo ng paglilingkod. Kaya ang sabi dito ni
Apostol Judas, ay manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Sa mga tuwid, ang pag-ibig ng Diyos ay may bigay na buhay na walang hanggan. Ito ang ating mapalad na pag-asa. Isang araw, pagkatapos natin ang lakbayin sa mundong ito, makakamit natin yung pangako ng Diyos na sino man sa Kanya ay sumampalataya, sumunod, nagtapat, ay susuklian niya ng buhay na walang hanggan. Siya kasi ang buhay na walang hanggan. Ang tanong, anong kaya nating isukli sa laki ng pag-ibig ng Diyos na ito na pinagkaloob sa atin? Ano kaya nating isukli? Ikaw at ako ang makasasagot kasama ng Banal na Espiritu. Tiyakin po natin sa pagbabalik ng Panginoon. Narito tayo sa ganong kalagayan. Naglilingkod tayo dahil sa udyok ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kanyang habag ay narito tayo, nakakilala, hinanap, nasumpungan at binigyan ng maraming pangako. Na ang pangako niya ay kasintatag ng kanyang sarili. Hindi niya kayang magsinungaling sa kanyang pinangako sa atin na tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangatlong sabi niya rito ay, kahabagan ninyo tulungan ang mga nag-aalinlangan. Ito yung ating trabaho, ating tungkulin. Na kung ang mga kapatid natin ay nakikita natin na nag-aalinlangan, hindi na mapanghawakan ang katatagan ng pangako ng Diyos. Yun yung pagkakataon na sila'y ating palakasin ng pananampalataya, sila'y ating tulungan sa lahat ng pagkakataon para maramdaman nila ang Diyos ay hindi malayo, ang Diyos ay hindi nanghihina, hindi umiigsi ang kamay, madali siyang lapitan, madali siyang tawagan, madali siyang paghingahan, pagsabihan ng ating mga kabigatan. Mga kapatid at mga magulang, kailangan ang pag-aalinlangan ay hindi dumating sa bawat anak ng Diyos. Sapagkat sa lahat ng nakalulungkot sa puso ng Diyos, kapag ang isang Kristiyano ay nagdududa na, nag-aalinlangan na sa kayang gawin ng Panginoon. God is faithful. Ang Diyos ay Diyos na tapat. Kung tayo minsan ay hindi tapat, pero si Jesus ay laging tapat sa atin sapagkat siya hindi sinungaling na Diyos. Nang ipangako niya sa atin, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Mananatili iyon hanggang sa tayo ay dumating sa kanyang harapan. Kaya sabi ni Apostol Judas ay kahabagan natin na tulungan ang mga nag-aalinlangan. Pang-apat, sagipin ninyo ang nasa apoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo sa kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang ligmak ng kahalayan. Ipong napakahirap na nagagawin ng isang Kristiyano. Sa lahat po ng napakahirap ay ang ganitong ministeryo na ang tao ay nasa kasalanan na, halos wala na, 0%. Pero ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Meron akong isang testimony. 1980 nung ibigay ko yung kapirasong lupa na pagtirikan ng church dito sa Sapang, Talim Island. Habang yun ay ginagawa, ay naranasan ko po yung matinding pag-uusig ng kaaway. Merong kapitbahay ang church at si pag-umaga umaawro sa church. Habang nadun po ako na kasama nung naggagawa dahil sa amin nakatira, pakain namin, kami ang nag-aasikasang mag-asawa.
ay nandun ako, tinitingnan ko yung ginagawang church. Yung pong matandang yun ay umaawon doon, pinagmumura ako, lahat ng mga panglalait ay naranasan ko. Hanggang kabuto-butuhan ko yata ay halos ay kanyang nilalait. Pero salamat sa Diyos, nagtiis po ako, naggagawain ng mga kabataan, mga kapatiran, inaahon niya, halos binabantaan niya na pagtatatagain dahil may dala siyang itak na matalas. Pero alam ninyo, hindi nagsawa ang Diyos. Lagi niyang kinukumbikta ako na ipanalangin ko araw-araw na mahabag ang Panginoon. Isang araw, 5:00 ng umaga, ginauna ko ng kanyang kapatid sa laman. Pumunta ka kay Kaka at ipinatatawag ka. Sabi ko, bakit? Ipinatatawag ka ni Kaka. Sabi ni Satanas, huwag mo nang ipanalangin. Makakaganti ka na. Hamo siya nang mapunta sa impyerno sa dinanas mo na pang-usig at panglalait sa iyo. Ito na yung panahong makakaganti ka na. Pero ang banal na Espiritu ay nagsalita. Naparito ako hindi dahil sa mga matuwid, kundi dahil sa makasalanan. Tumayo ako, nagpunta ako sa bahay nila, na doon na talagang malapit nang mamatay. Sabi ko, bakit po, Chingo, ako inyong pinatawag? Maring, malapit na akong mamatay. Yan po, kaya akong gawin sa inyo, sabi ko sa kanya. Tulungan mo ako, turuan mo ako. Naniniwala ako may impyerno at may langit. Ay kayo ang nagtuturo kung paano ang tao ay hindi mapunta sa impyerno. Alam nyo, talagang nagpipigil lang ako. Gusto kong humagulol lang iyak. Dahil sa galak na naranasan ko sa gawa ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ito po yung gagawin ninyo. Ipagtapat ninyo sa Diyos ang lahat ng ginawa ninyong kasalanan. Pagkatapos ay kailangan niyong tanggapin ang buong puso ang Panginoong Hesus na bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sige po, lumapit kayo sa Diyos. Nakikinig ang Diyos sa inyo ngayong umagang ito. Isa-isa niya yung kanyang panalangin. Sa panalangin yung kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ay nung makita ko na lumuluha na siya, sabi ko, Panginoong Hesus, sa umagang ito, linisin mo po ang kanyang kaluluwa na naduma ng kasalanan. Buhusan po ninyo ng iyong banal na dugo. Saka po siya sinimulang pinatanggap sa Panginoon ng buong puso. At siya po tumanggap. Sabi ko, pag po kayo napapagod na, magpuri kayo, magsabi kayo ng Alleluia. Ang isang salitang Alleluia ay katumbas ng 1,000,000 papuri sa Diyos. Alam niyo, 5:00 ng umaga nung siya ipatanggapin ko, nakaharap lahat ang anak sa paligid niya, nag-iiyakan na sila. At ako'y hindi ko matimpi, talagang laglag ang aking luha sa tuwa sa Panginoon. 5:00 ng umaga nung siya ay tumanggap, 5:00 ng hapon nung siya ay magpahinga. Ganong kabuti ang Diyos. Ganong katapat ang Panginoon. Hindi lang ako naniniwala sa salita ng Diyos. Mismo ako ay nasaksihan ko. Napatutuhanan ko. Nagpatutuo ang Diyos sa aking puso. Kung gaano siya katutuong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga, maliwanag ang sabi ni Apostol Judas na kailangan sagipin natin ang mga taong nasa apoy na wala ng pag-asa. Sa ating kakayanan, hindi natin sila kayang iligtas. Pero nadiyan ang Panginoong Hesus ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ngayon pong umagang ito, sabi ni Judas, sabi niya sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan
sa kanyang kalwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Sarvashikwarabakaya. Sandokarabasakarabakaya. Oh, you're the great God, Panginoon. Kayo ang dakilang Diyos, Panginoon. Puspos ng kahabagan, puspos ng pag-ibig, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Loobin mo po na ang bawat seryoso, totoong nakinig ay naiwan sa aming mga puso ang kapahayagan mo ngayong umaga. Totoo, Panginoon. Wala kayong itinatanging mga tao. Wala kayong, Panginoong, pinipiling mga tao. Kayo ang Diyos na napakabuti. Karapat-dapat lang namin kayong purihin, dakilain at luwalhatiin. Higit sa lahat ay paglaanan ng aming buhay. Hindi po kami malulugi. Hindi po masasayang ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kung ito'y aming gagawin at tutuparin, Panginoon, sa udyok ng inyong pag-ibig, O God. Mahal namin kayo, Panginoon, dahil kayo ang unang nagparanas at nagparamdam ng pag-ibig sa amin. Loobin mo po, Panginoon, sa malapit mo ng pagdating. Masumpungan mo kami sa sinasabi ni Apostol Judas, O God. Manatili kaming matatag, matibay, lumalakad ng may kabanalan. Lagi kaming manalangin sa Espiritu. Meron kaming pag-ibig sa mga kapwa namin. Meron kaming habag sa mga taong wala na sanang pag-asa. Pero nagkakaroon ng pag-asa dahil sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. O salamat ngayong umaga. Pinagkakatiwala po namin ang iyong salita sa inyong mga kamay. Sino man, Panginoon, ang makarinig nito, panampalatayaan na ito'y totoo at magagawa niya sa amin. Pagpapalain mo ang kanyang buhay, O God. Pagpalain mo ang bawat mga pastor, mga lingkod ninyo, hindi man pastor na tapat naglilingkod sa inyo. More blessing, more blessing, more blessing. Salamat po. Di namin kayang kunin ang kapurihan. Kaya nga po ang kaya namin sabihin sa inyo ang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Thank you po.